Kumusta na mga boss? Nag-i-enjoy po ba tayo sa kwento? Kasi kung ganun, wag nating kalimutan. Mag-subscribe, e-share sa mga kakilala natin at mag-like sa kwento natin. Bago natin pagpatuloy ang kwento, mag-shoutout muna tayo kina Boss Benji Dongsal, The Gamer Fajardo, Roxy Eric, Enward Salibio, Alexis Rayanintes, at sa lahat nga silent listeners natin. Maraming salamat po sa suporta. At sa pagpapatuloy ng Ang Lihim na Mayaman, AY861AY. Hindi mo ba sinabi na nandito ang tita mo? Ang construction zone ay ganap na walang buhay. Sabi ni Bea sa loob ng nakaparadang sasakyan. Ang site mismo ay konektado sa kanilang pamilya. Kung tutuusin, proyekto ito ng una ng kanyang tiyuhin. Gayunpaman, dahil sa isang napakaseryosong isyu sa utang ng kanyang tiyuhin, ang anumang karagdagang pag-unlad ng construction zone ay ganap na natapos. Habang ganoon, dahil ang seremonya ng pagpapasa ay ginanap noong isang araw lamang, ang ilang mga tao ay dapat na naruroon din. Ang katotohanan na walang tao roon ay matapat na ikinagulat ni Bea. Manalo ka, hinihintay ka ng tita mo sa loob dyan. Sigaw ni Yere, sa isang malamig na tono, isang matindi ang kaibahan sa kanyang desperadong boses. Minuto lang ang nakakaraan. Panipi tuldok. Ano ang ibig mong sabihin doon, Yere? Sinabi ni Bea, napagtanto na ngayon na may isang bagay na kakilakilabot sa kanya. Ay, wala talaga, dahil nandito na rin tayo, bakit hindi na lang ako sundan? Pagkatapos ng kaunting chat, sagot ni Yere na may masamang ngisi bago isara ang mga pinto ng kotse. Nakasimangot, kasunod na sinabi ni Bea, hindi ako sigurado kung ano ang iyong hinahangad, ngunit kung ito ay talagang wala. Pagkatapos ay tinatawagan ko si Sheldon ngayon upang sabihin sa kanya na ang lahat ay mabuti. Sa sandaling nakikita ang kanyang cellphone, gayunpaman, inagaw ito ni Yere mula sa kanya. Sa sandaling ginawa niya iyon, maraming tao ang sumugod sa gusali na pumapalibot sa kotse sa ilang segundo. Tumawag ka, ngayon bakit mo gagawin iyon? Pagkatapos ng lahat, tulad ng nasabi ko na, sasabay ka sa akin sa sasakyan mamaya. Pinsan, takot na takot ni Yere. Kaya niloko mo ako, nakipagsabuatan ka ba sa aking tiyuhin at sa iba pa upang akayin ako sa iyong bitag? May ideya ka ba kung ano ang ginagawa mo ngayon? Sabi ni Bea, may ideya ba? Haha, sa ilalim ng ganitong pangyayari. Pinsan, talagang hindi ako mapakali tungkol sa mga bagay na tulad nito sa puntong ito. Ang tanging alam ko lamang ay ang mga pag-aari ng pamilya ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ni Ab *H tulad ng iyong sarili. Huwag kailanman, sinasabi ko. Ungol ni Yere, mayroon ka bang ideya kung gaano katagal ako nagpaplano na maging isang tagapagmana ng pamilya? O kung magkano ang kailangan kong gawin sa lola upang masiyahan siya? Matapos ang hindi mabilang na oras ng pag-aalay, kahit na mula noong bata pa ako, malapit na akong makuha ang aking mga kamay sa mga pag-aari ng pamilya kasama ang aking ama. At sa wakas ay dumating ang araw. Gayunpaman kung ano ang nangyari sa pinakamahalagang sandali, ginawa mo, ikaw, Bea, nawasak mo lahat ng pagsisikap at pantasya ko, *H. Hollered Yere halos maniacally. Tapat na alam ni Yere kung gaano kabaliw ang kanyang kasalukuyang mga aksyon. Gayunpaman, alam niya na kapwa siya at ang kanyang mga magulang ay naubusan ng mga pagpipilian. Kailangan niyang gumawa ng mga nasabing matitinding hakbangin. Alang-alang sa kanyang hinaharap na mga prospect. Alam din niya na ang simpleng pagsisikap na pilitin ang kanyang paraan pabalik sa maging ulo ng pamilya Yaleman ay hindi mangyayari dahil personal na na-offend ng kanyang pamilya ang malakas at maimpluwensyang Crawfords. Hindi mahirap para sa kanya na isipin kung paano magpapatuloy ang pamumuhay ng kanyang pamilya sa hinaharap. Alam na nagpalakas sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang kasalukuyang mga plano hanggang sa wakas. Bea, hindi kita papayagang magsimula ka ring magplano ng paghihiganti sa akin. Hindi mo makukuha ito. Hinalas ni Yere. Sa ngayon, naluluhan na si Bea. Gayunpaman, hindi siya umiiyak dahil sa takot. Sa halip, ito ay dahil alam na niya ngayon na ang
Panloob na mga familial na away tulad nito ay nangyayari pa rin. Habang ito ang kanyang nangungunang prioridad upang malutas ang mga nasabing isyo mula sa sandaling iniwan siya ni Lady Yaleman na nangangasiwa, naisipin na ang unang pagkakataon ng kanyang pag-alam na ang mga naturang salungatan ay mayroon pa ring napakatindi. Kailan ko nasabi na gusto kong maghayganti sa iyo? Sabi ni Bea sa pagitan ng luha. Hindi kailangang maglaro ng pipi, Bea. Pagmamayari mo na ang lahat samantalang ang aking pamilya ay walang nagmamayari. Hindi ba aksyon na ang unang yugto ng iyong paghihiganti? Pagkatapos kong makitungo sa iyo, ang aking pamilya at ako ay babalik na namamahala sa pamilyang Yaleman. Magpapahinga lang ang aking pamilya kapag wala ka na sa larawan. Sagot ni Yura bago i-unlock ang mga pinto ng sasakyan at hilahin siya palabas. Oras upang lumipat ng mga lokasyon. Siguraduhin bantayan mo siya ng maayos. Utos ni Yura. Huwag masyadong maging masaya, Yura. Hindi mo magagawang mana lang ang pamilya matapos akong dakpin. Kung sabagay, hindi pa nga nakabalik sina Lola at Gerald. Kapag bumalik sila, magsisisi ka. Bukod, marahil ay nagmamadali si Sheldon ngayon, kaya mas mabuti mong isipin ang ginagawa mo habang kaya mo. Sabi ni Bea. Ha, naisaalang-alang ko na siya habang pinaplano ang lahat ng ito. Hindi siya sasama, magtiwala ka sa akin. Sabihin mo sa akin Bea, alam mo bang mayroon siyang apo na lubos niyang sambahin? Nag-aaral siya sa isang kindergarten sa isa sa mga gusali ng pamilya. Yaleman na alam mo, kung walang anumang mga isyo, dapat na. Kinakausap siya ng aking ina tungkol dito ngayon. Haha, ang lumang umuto na iyon ay sigurado na manatiling tahimik para sa mabuti. Kaya sumuko ka na lang, Bea. Sigaw ni Yura na may isang napakapangit na ekspresyon na naaangkop sa kanyang kasamaan. AY862AY. Nasa oras na iyon nang magsimulang magring ang telepono na. Kabilang sa isa sa mga nasasakupang Yura. Si G. Long G. Yaleman, sabi ng nasasakupan. Kaya talagang kumampi ka sa Long pamilya ngayon. Talagang nabaliw ka, Yura. At hindi lang ikaw, tiyahin at tiyo ay nawala na rin. Siguro ang kanilang pag-iisip, hindi makapaniwalang sabi ni Bea. Ilayo mo na lang siya. Utos ni Yura habang kinawayan niya ang isang kamay ng walang pasensya bago sinagot ang tawag. Ang lahat ay maayos, G. Long. Hindi mo makakalimutan ang pangakong ipinangako mo sa akin. Panipi, pero syempre wala ako. Hindi ko makakalimutan ang ganoong pangako, G. Yaleman. Panipi, malapit na ang gabi sa bahay ng pamilya Yaleman at tila walang napansin ang anumang partikular na hindi normal. Gayunpaman, maraming mga miyembro ng pamilya ang napansin na si Bea ay nawala sa buong araw, partikular ang pangalawang tiyahin at ang kanyang pamilya na naghihintay na gamutin sina Bea at Catherine sa isang pagkain. Dahil sa kanyang pagkawala ng halos lahat ng araw, simpleng ipinapalagay nila na si Bea ay sobrang abala. Nang tanungin nila kapwa Catherine at Sheldon tungkol sa kanyang kinaroroonan, ni hindi alam kung nasaan siya. Maya-maya, lumabas si Second Tita mula sa opisina ni Bea na nagbitiw sa pag-iling habang umiling. Kung alam ko lang na magtatapos siya sa pagiging pinuno ng pamilya, mas mahusay ko siyang tretuhin. Sa kung gaano ka-tense ang aming kasalukuyang relasyon, nagtataka ako kung ang pagpapagamot sa kanya sa isang pagkain ay magbabago kahit ano. Panipi, hindi nagtagal ay lumipas ang araw at sa umaga ng ikalawang araw, naghintay muli sa harapan ng tanggapan ni Bea ang pangalawang tiyahin at ang kanyang pamilya. Gayunpaman, kahit papalapit na ang tanghali, walang anumang palatandaan ni Bea kahit saan. Nay, umalis na lang tayo, marahil ay walang point sa atin na naghihintay ng ganito. Kung tutuusin, iba na si Bea ngayon. Siya ang pinakamakapangyarihang malaking pagbaril doon sa Hilaga. Bakit handa pa rin siyang dumalo sa amin? Sinabi ni Isabel, hindi nasiyahan sa kanyang tono. Kung tutuusin, napakabilis ng pagtaas ng ranggo ni Bea kaya't labis nitong ikinagalit ni Isabel, ni hindi niya may kategorya ang pakiramdam bilang simpleng pagkainggit. Bilang isang babae, alam ni Isabel na gagawin ni Bea ang pagmamalaki ng pamilya kung siya ay ikasal sa isang mayamang
Pamilya, kung damaykit lang siya doon, hindi magiging masalimuot. Nadamdamin ngayon si Isabel. Ngunit syempre, kailangan niyang gumawa ng paraan upang maging isang napakalakas na pagbaril. Siya ay tunay na isang malakas at independenteng boss. Matapos itong pag-isipan saglit, napagtanto ni Isabel na hindi na siya maaaring mainggit dahil may literal na zero na pagkakataon na maibalik niya muli si Bea. Sa katunayan, kung nasiyahan niya si Bea, may pagkakataon na makakaya pa rin niyang maging pangalawang pinakamahalagang babaeng boss sa lugar. Ngayon ay magiging isang magandang pakiramdam. Pagpasensyahan mo, Isabel, kung sa bagay, tulad ng sinabi mo. Iba na si Bea ngayon, sabi ni Second Tita. Tulad ng sinabi niya rito, sumugod si Catherine. Magandang umaga, Catherine. Bakit wala si Bea dito? Tanong ni Second Tita. Gusto kong itanong sa iyo ang parehong bagay. Hindi ba dumating si Bea sa trabaho? Sagot ni Catherine sa balisa na tono. Narito na kami kahit 3 oras. Hindi man natin siya nakita. Panipi, paliwanag ni Isabel. Gaano kaiba? Nabigo akong makipag-ugnay sa kanya sa telepono. Mula kahapon at hindi rin siya nakita ni Sheldon. Saan siya mapunta? Kilala siya, malamang na hindi niya patayin ang kanyang telepono, kahit na siya ay abala. Sabi ni Catherine. Narinig iyon, nagkatinginan sina Second Tita at Isabel. Matapos ang isang maikling sandali, tinanong ng pangalawang tiyahin, maaaring may nangyari sa kanya. Napatay pa rin ba ang telepono niya kahit ngayon? Panipi, walang magawa, tumanggo si Catherine. Oo, hindi pa sa buong panahong ito. Ano ang dapat nating gawin? Tinanong ng pangalawang tiyahin. Hindi sigurado kung paano ay proseso ang biglaang pagliko ng mga kaganapan. Kahit na natagalan ito, hindi nagtagal ay kumalas siya rito at sinimulang aliwin si Catherine. Huwag kang mag-alala, Catherine. Kung tutuusin, ang parehong impluwensyal at makapangyarihang Bea ngayon. Sigurado akong mabuti siya. Hintayin lang natin ng medyo mas mahaba. Kung hindi siya agad babalik pagkatapos, makakaisip kami ng iba pa. Panipi, sa pagmamalasakit ng ina na nakalarawan sa mga mata ni Catherine, maaari lamang siyang tumanggo ng bahagya sa kanyang mungkahi. Sa pamamagitan nito, kahit na ang pangalawang araw ay naganap. Pagkatapos ang pangatlo, at ang ika-4. Ano ang sinabi ng pulisya? Tinanong ni Yuma, ang panganay na anak na nagmamadali. 7 araw na ngayon mula nang mawala si Bea at ang natitirang mga Yeomans ay nagkakaroon na ng isang pagpupulong ng pamilya. Hanggang sa puntong ito, wala pa kaming nakitang anumang mga pahiwatig. Ano sa lupa ang maaaring nangyari kay Bea? Panipi, AY863AY. Ang pagkawala ni Bea ay naging sanhi ng isang malaking kaguluhan sa mga naninirahan sa Yanken, at kasama rito ang maraming malalaking pag-shot mula sa Jacksonville. Dahil alam nila na wala si G. Crawford, personal nilang pinadalhan ang kanilang sariling mga sakop upang hanapin si Bea pansamantala, habang pinaghihinalaan nila ang ilang mga tao na kasangkot. Sa huli, walang sapat na mga pahiwatig upang sumama. Parang nawala lang si Bea sa manipis na hangin. Kahit na si Catherine mismo ay nais na makipag-ugnay sa mga Crawfords mula sa North Bay, si Bea lamang ang may kakayahang makipag-ugnay sa kanila. Walang ibang alam kung paano makarating sa kanila. Hindi man nila sigurado kung buhay pa si Bea. Pagkatapos ng lahat, 7 araw na mula nang makita siya ng sinuman. Mula sa araw na napagtanto niya na ang kanyang anak na babae ay maaaring patay. Na, si Catherine ay nagkaroon ng sobrang haggard na ekspresyon na nakaukit sa kanyang mukha. Ngayon, ang mga miyembro ng pamilya Yeoman ay natipon lahat upang talakayin kung paano umasenso sa pagkawala ni Bea. Kahit na ang lahat sa pagpupulong ay solemn na, si Catherine mismo ay umiiyak ang kanyang mga mata. Walang nagsalita kahit isang salita at lahat ay nagpapababa ng ulo, habang nakaharap sa namimigating ina. Sa mga Yeomans, gayunpaman, lihim na napangiti sina Yera at Rose. Habang nagpapalitan ng tingin sa isa't isa, ang plano ay gumana ng walang kamali-mali. Pagkatapos ng lahat, sa tulong ng Lungs, syempre hindi sila makakahanap ng anumang mga pahiwatig mula sa kanilang mga pagsisiyasat. Kahit na ang iba ay alinman sa alinlangan sa kanila, kasama ang mga long
Sa kanilang panig, walang sinuman ang maaaring hawakan ang parehong ina at anak na lalaki. Ginang, Yaleman, parehong bumalik sina G. Crawford at ang chairman. Excited na anunsyo ng isang lingkod. Ano, sa wakas ay bumalik si Gerald. Sabi ni Catherine habang Joel siya at sumugod sa labas. Maraming iba pang mga Yalemans ang sumunod din sa kanila, lahat. Ngunit si Yer at ang kanyang ina. Panipi tuldok. Mom, Gerald's back. Sabi ni Yer habang napanganga. Habang nanginginig. Huwag matakot. Walang kinakatakutan. Kaya paano kung bumalik? Sila. Kinalma ni Rose ng mahinahon. Narinig iyon, mas tiniyak ni Yer na ang kanilang plano ay gagana. Parin sa huli, si Gerald mismo ang tumutulong kay Lady Yaleman palabas ng kotse. Sa kabila ng kanyang edad, sinamahan niya si Gerald sa nakaraang 8 araw. Ito ay natural para sa kanya na maging ito. Pagod. Nang makita niya ang ibang mga taga-Yalem na lumalabas upang salubungin ang kanilang pagbabalik, babatiin na niya sila ng umirap si Catherine sa kanya bago hawakan ang kanyang braso at nagmakaawa, Gerald. Salamat sa Diyos sa wakas ay bumalik ka. Pakiusap. Kailangan nating iligtas si Bea. Panipi. Makatipid. Ano ang ibig mong sabihin na iligtas siya? Anong nangyari? Tanong ni Gerald. Huminahon ka, Catherine. Ngayon ay ipaliwanag ng marahan sa amin. Ano ang mali? Dagdag ni Lady Yaleman. Bea, siya, nawala siya ng 1 linggo ngayon. Hindi namin siya matagpuan talaga. Panipi. Ano? Sagot ni Gerald, natigilan. To think na may mangyayari talaga kay Bea sa loob ng 8 araw. Napagkawala niya. Pag-elaborate. Ano ang humantong sa kanyang pagkawala? Nag-aalalang. Tanong ni Gerald. Sabik na sabik si Gerald dahil sa partikular na mahalaga sa kanya si Bea at ang kanyang pamilya. Likas sa kanya na mag-alala kung may mangyari sa anuman sa kanila. Narinig iyon, sinabi ni Catherine sa kanila ang kabuuan ng alam niya. Napakagandang dalaga ni Bea, halos hindi siya makasakit ng sino man. Sino ba ang gugustuhin na saktan siya? Sabi ni Catherine. Huwag muna tayong maging pessimistic, tita. Magpadala ako ng ilan sa aking mga kalalakihan upang masimulan ang pagsisiyasat sa bagay na ito kaagad. Huwag mag-alala, para sa kung sino man ang salarin, sisiguraduhin kong ang bawat isa sa kanila ay magsisisa. Kailanman na ipanganak sa mundong ito kung dapat na inilagay nila ang kanilang mga daliri sa kanya. Idineklara ni Gerald habang nagpatuloy sa pagsuporta kay Lady Yaleman hanggang sa bahay. Ano ang dapat nating gawin ngayon, nanay? Sabi ni Yer habang nagsimula siyang manginig ng marahas. Habang ang ina at anak ay unang ipinapalagay na si Gerald ay isang taong malambing ang puso, ang kanyang mga mata na may dugo na nagmula sa kanyang pagkabalisa upang makita ang mga salarin na matapat na takot sa kanilang dalawa. Ang reaksyon niya ay hindi man malapit sa kanilang naisip. Naisip nila na siya ay mawawala at kinakabahan matapos malaman ang tungkol sa pagkawala ni Bea. Hindi nila akalain na naipapahayag niya ang ganoong kabastusan at kalupitan. Si Rose mismo ngayon ay nakakaramdam ng takot, iniisip kung ano ang mangyayari kung malaman ni Gerald na sila ay kasangkot. Magwawakas ba siya ng pinsala sa kanilang buong pamilya? AY864AY. Kahit na ang pag-iisip ng nag-iisa dito ay nakakatakot, pinanatili siyang cool ni Rose. Huwag mag-alala, kikilos lang kami ng naaayon. Kahit na ang lungs ay hindi kasing lakas ni Gerald, ang kanilang pamilya ay nanalo pa rin sa mga tuntunin ng laki at kasaysayan. Sigurado akong hindi ganoon kadali para kay Gerald na maamoy tayo. Panipi, di nagtagal, nagpalabas ng utos si Gerald para sa lahat ng miyembro ng pamilyang Yaleman na manatili sa loob ng bahay ng pamilya. Yaleman maliban kung payagan silang umalis. Mayroong isang bagay na hindi ko sigurado kung sasabihin ko sa iyo, G. Crawford, sabi ni Philip kay Gerald sa isang pribadong silid. Sa loob ng bahay ng pamilya Yaleman pagkalipas ng kaunti. Ipagpatuloy mo, sagot ni Gerald habang tumatango. Sa lahat ng katapatan, nahahanap ko si Yer at ang kanyang pamilya na medyo naghihinala. Kung tutuusin, malinaw na may motibo silang gumawa ng ganito, sabi ni Philip. Sa ganoon,
Tumango si Gerald bago sumagot, sa totoo lang. Pinaghihinalaan kong sila rin ang may kasalanan. Nag-order na ako ng ilang mga tao upang siyasatin ang higit pa tungkol sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pamilya ay medyo natahimik sa oras na ito, salungat sa kung paano sila karaniwang kumilos. Ito ay simpleng pakiramdam off, habang iyon ang vibe na nakukuha ko sa kanila, inaasahan kong hindi sila kasali sa oras na ito. Panipi, sa sandaling iyon, kumatok sa pintuan si Sheldon bago pumasok. Wala kang pahinga mula nang bumalik ka, Ginoo. Dapat pagod ka, na. Inutusan ko ang isang lingkod na magluto sa iyo ng sopas, sabi ng mayordoma. Salamat, Sheldon. Kamusta lola ko, tama ba ang ginagawa niya? Panipi, tanong ni Gerald. Si Lady Yaleman ay labis na nalulumbay. Siya ay pinakamahabang umiyak, Ginoo. Gayunpaman, nagpapahinga na siya, paliwanag ni Sheldon habang inilalagay ang mangkok ng sopas bago si Gerald. Tulad ng pagtikim ni Gerald ng sopas, binuka ni Sheldon ang kanyang bibig kahit na walang mga salitang lumabas. Sa huli, pinigilan niya ang sabihin. Sa pagsasalita nito, Sheldon, naaalala ko ang sinabi sa akin ni Bea, bago ako umalis ng isang linggo na ang nakararaan. Kung natatandaan ko ng tama, sinabi niya na nais niyang tulungan ang mga Yalemans na malutas ang isyu sa mga pautang sa ibang bansa. Tuldok. Nagawa ba niya itong malutas sa anglong pamilya? O may, nangyari ba sa kanya bago pa siya makapagawa? Tanong ni Gerald, habang ibinababo ang kanyang mangkok ng sopas sa sandaling iyon. Oh, hindi, G. Crawford, siya, hindi ito nalutas sa oras. Nangyari ang insidente bago niya nagawa, sagot ni Sheldon. Nakita ko, sige na at magpahinga ka muna sa ngayon, sabi ni Gerald habang ngumiti ng mahina. Magagawa ko, G. Crawford. Masisiyahan ka sa iyong sopas habang mainit. Panipi, tiyak. Sagot ni Gerald habang pinapanood ang paglabas ni Sheldon. Nang silid, susuriin ko kaagad ang matandang iyon, sabi ni Philip sa isang malamig na tinig sa sandaling umalis si Sheldon. Mismong si Gerald ang tumingin sa sabaw bago umiling. Sa narinig ko, ang taong iyon ay palaging matapat at matapat sa kanyang buong buhay. Siya ay masigasig din, kahit na siya ay isang kaayla-hilakbot na sinungaling. Dapat ay gumawa siya ng isang bagay na labis na nakakahiya para sa kanya na hindi niya ito may parating, sabi ni Gerald habang itinapon ang mangkok ng sopas sa isang malapit na dustbin. Matapos maranasan ang maraming bagay, hindi na si Gerald ang madamdamin at walang muwang tao na dating siya. Pagkatapos ng lahat, nakilala na niya ang napakaraming masasama at masasamang tao na naglagay sa kanya sa pinakamapanganib na mga sitwasyon. Sa kabila nito, medyo nag-aatubili pa rin siyang maniwala na ang mga mula sa pamilyang Yaleman ay may bahagi sa lahat ng ito. Habang hindi siya partikular na nagkaroon ng magandang relasyon kay Rose at sa kanyang pamilya, sa huli, sila pa rin ang kanyang matatanda. Ito ang dahilan kung bakit tumanggi siyang gawin ang unang hakbang hanggang sa makita ang konkretong ebidensya. Sa isang perpektong senaryo, mas gugustuhin niyang mas gusto ang mga salarin na aminin sa kanilang mga pagkakamali at dahil dito, iwasto sila. Gayunpaman, alam niya na ang posibilidad ay wala lang. Pagkatapos ng lahat, mayroon ng malinaw na mga tao na napakalayo sa gilid. Nahanda nilang saktan ang kanilang sariling mga miyembro ng pamilya. Ito ay halos tulad ng kung pinipilit nila Gerald na gumamit ng mga masasamang taktika sa kanila ng sadya alang-alang. Malutas ang issue. Hindi na kailangang mag-imbestiga pa. Pilitin lamang ang katotohanan sa kanila. Utos ni Gerald. Dahil handa silang ngayon na direktang saktan siya, si Gerald ay lalong nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Bea. Nauna nang ipinalagay ni Gerald na hindi nila sasaktan si Bea dahil makakakuha pa rin sila ng parehong mga benepisyo sa pamamagitan ng pagiging malapit sa kanya. Ano pa, pamilya pa rin sila sa huli. Tiyak na wala silang gagawa upang saktan talaga si Bea, tama ba? Bilang ito ay naging napinsala sa kanya ay isang napakaposible na senaryo. Sa katunayan, mayroon ding posibilidad na siya ay patay. Na ang kanyang palagay sa oras na ito ay bumagsak ng napakalayo.
Ang mga salarin ay tiyak na may drive pa rin upang sirain pareho. Siya at si Bea, kaagad, sigaw ni Philip nang lumingon ito sa sulok ng silid na may mahigpit na tingin. Ang ilang mga nakakatakot na mukhang mga sakop niya ay nakatayo roon sa buong oras. Sundan mo ako, ungol ni Philip nang akayin niya sila palabas ng silid. Kabanata 865. Ma, hindi ba tayo masyadong malupit? Gerald's not the trifled with. Kung ang katotohanan ay makalabas at napagtanto ni Jessica, na kami ay kasangkot, sa loob ng kanilang sariling silid, si Yer ay nakikipag-usap ngayon. Sa isang labis na nag-aalala na pamamaraan sa kanyang ina. Bilang tugon, biniro ni Rose, para sa 1 sentimo, sa 1 libra. Hindi ito tulad ng matutulungan natin ito. Nauubusan na kami ng mga pagpipilian mula sa sandaling nagpasya kaming agawin ang karapatang manahin ng pamilyang Yaleman mula kay Bea. Sa pagkamatay ni Gerald, wala na kaming mga kaaway. Kung Papa Lauren, tayo, ang mga pag-aari sa hilaga, na ibinigay ni Gerald kay Bea, ay maaaring mahulog sa ating mga kamay. Paniniguro ni Rose, sa ngayon, maaari lang namin ipanalangin na huwag magulo si Sheldon. Kung sabagay, alam ko kung gaano ang tiwala ni Gerald sa mayordoma na iyon. Dagdag pa ng kontrabida na ina. Ngunit paano kung may malaman tungkol sa lason? Huwag mag-alala, ang lason na pinili ko ay parehong walang kulay at walang amoy. Bukod, kahit na may nakakakita ng lason, si Sheldon ang isang teknikal na pumatay kay G. Crawford. Kung darating ang sandali, tiyak na hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Paliwanag ni Rose sa isang masamang pamamaraan. Habang naniningkit ang mga mata, naiintindihan ko, ina. Nang matapos na ang kanyang pangungusap, gayunpaman, agad na bumukas ang pintuan ng kanilang silid. Kaagad pagkatapos, isang grupo ng mga tao na bihis na nakasuot ng itim ang sumugod. Ano ang ginagawa mo lahat? Sigaw ni Rose habang kapwa siya at ang kanyang anak ay nagsisimulang kabahan. Sa halip na sumagot, tinakpan kaagad ng mga kalalakihan ang kanilang mga ulo ng mga itim na talukap na pinagsama ang anumang hiyawan na tinangka nilang gawin. Nang sa wakas ay tumigil sila, si Felipe ay nakatayo sa harap nila. Kahit na ang duo ay paunang naisip na maaari silang maghang, sapat na sapat para sa pagsuko ni Philip at ng kanyang mga tauhan. Ang kailangan lamang ay kalahating oras para sa kanya at sa kanyang mga nasasakupan upang maluwa nila ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ng lahat, si Philip at ang kanyang mga tauhan ay bihasa sa pagpapahirap sa mga tao. Parehong napakalaking takot ngayon, alinman sa kanila ay hindi naglakas loob na magsinungaling sa mukha ni Gerald. Pakiusap Gerald, ang may gustong saktan ka ay si Shane. Siya ang nagbigay sa amin ng ideya. Tsaka kasama niya si Bea ngayon. Wala na rin kaming pagpipilian. Alam mo, kung hindi namin sinunod ang kanyang mga utos, papatayin ka na niya ngayon. Hindi kami kasali sa proseso ng pagpaplano ng pagkidnap, Gerald. Sinabi ni Rose. Ngayon na sabik na siya ay nanginginig na halos hindi mapigilan. Sa kanyang pag-iisip, inamin niya ngayon na tinignan niya kung gaano kalupit ang makukuha ni Gerald. Pasimpleng ipinapalagay ni Rose bago ito na hanggat wala siyang sapat na katibayan, hindi siya kikilos ng walang habas. Kung gaano siya kamali. Kung sabagay, pinaghihinalaan sila ni Gerald mula sa simula pa lang. Inaasahan kong hindi mo ipalagay na malaya ka sa batsa. Pamamagitan lamang ng paglalagay ng lahat ng mga sisi kay Shane. Anuman, maririnig ni Lola ang tungkol sa lahat ng ito bukas. Malalaman niya kung paano ka parusahan. Tulad ng para sa lungs. Hindi ko sila papakawalan sa oras na ito. Malamig na ungol ni Gerald. Ngayon, maging matapat. Saan tinago ni Shane si Bea? Panipi. Ilang sandali pa ay sa isang malabo na silid sa loob ng isang liblib na pabrika nang sumigaw si Shane, D*H. Lagdaan mo na lang ang bagay na D** man. Panipi. Sa sandaling ito, tinali ni Shane si Bea sa isang upuan habang ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay nakabantay sa lugar. Sumuko ka na lang. Galit na ungol ni Bea. Bilang tugon, diretso siyang sinampal ni Shane sa pisngi. Bea, may hangganan sa pasensya ko,
alam mo. Kung umabot sa isang punto kung saan sa palagay ko ay sobra ka ng abala. Upang maging kapaki-pakinabang, papatayin ka lang namin dito at ngayon, binalaan ng masama si Shane. Please, hindi ako tanga, Shane. Na para bang pinakawalan mo ako. Pagkatapos kong pirmahan ito, nginisya ni Bea. Ang mga mata ni Shane ay naging dugo sa pagkakataong marinig niya iyon. Kapag ang kontrata bago siya pirmahan, makakakuha siya ng ilang mga pag-aari na pagmamay-ari ni Bea. Tulad ng sinabi niya, sa sandaling nangyari iyon, walang ganap na paraan na palalabasin niya ito ng buhay. Mukhang kailangan kong magturo sa iyo ng isang aralin. Tawagan ang pangalawang kapatid at ang iba pa. Maaari silang kumilos ngayon, tagumpay. Gayunpaman, bago nila ito gawin, marahil ay hahayaan ko muna silang mag-enjoy sa kanilang sarili. Kung sa bagay, ikaw talaga ang kagandahan, Bea. Malisyosong sabi ni Shane. Kaagad, Long. Sabi ng mga nasasakupan niya habang nagtatawanan silang lahat. Sa pamamagitan nito, isa sa mga nasasakupan ay naaktibo ang kanyang walkie-talkie bago sinabing, umakyat ka na ngayon. Gayunpaman, kahit na lumipas ang ilang segundo, walang tugon. Nang hanapin ito na kakaiba, tinawag niya ang ilang mga tao na naipwesto upang tumayo sa ibaba. Wala rin reply. Anong nangyayari dito? Tumungo sa baba at tingnan. Utos ni Shane, AY866AY. Ang pagsunod sa kanyang mga order, ilang mga sakop pagkatapos, ay bumaba ng hagdan. Gayunpaman, kahit bumaba na sila, walang kasunod na ingay. Tahimik ang lahat, napakatahimik. Sa sandaling iyon nang mapagtanto ni Shane na may isang bagay na labis na hindi maganda. Ikaw dyan, manatili kang gwardya dito. Ang natitira sa iyo ay sumusunod sa akin sa ibaba. Utos kay Shane habang ang isang nag-iisang nasasakupang nakatayo sa atensyon sa silid habang ang iba sa kanila ay bumababa sa hagdan kasama si Shane. Sa sandaling dumating si Shane sa huling hakbang, gayunpaman, tumigil siya. Itim na itim ang silid at walang tunog na maririnig. Bago pa siya makapagpatuloy sa karagdagang, naramdaman niya ang matalim na sakit sa likod ng kanyang ulo. Maaari lamang niyang ipalagay na may isang tao na binasag ang kanyang ulo ng isang paniki bago siya tuluyang namatay. Gabi na nang tuluyan nang bumalik si Gerald at ang sobrang pagod na Bea sa silid ni Bea. Nang makatulog siya halos kaagad, tinakpan siya ni Gerald ng kumot bago lumabas ng silid. Nakatayo sa labas mismo ng kanyang silid ay isang pangkat ng mga tanod na nakasuot ng itim na suit. Manalo ka, tiyak na mahihirapan ang Long na matulog ng payapa ngayong gabi, Crawford. Pagkatapos ng lahat, nawala lang sa kanila ang kanilang pinaka may kakayahang tao. Tulad ng inaasahan, hinahanap nila si Shane habang nagsasalita kami. Panipi, nakangiting sabi ni Philip. Sa katunayan, bakit hindi natin hayaan na maghanap din sila sa kanya ng 7 araw din? Isipin ang kanilang mga reaksyon. Pagkatapos ng isang linggo nang wala ang kanilang mahal na apo. Panipi, nagdagdag ng isa pang nasasakupan. Wala talaga akong oras na makialam sa lungs sa isang linggo. Speaking of the lungs, ipinagdiriwang nila ang ilang uri ng okasyon. Bukas, tama ba? Perpekto dahil binigyan kami ni Shane ng napakalaking regalo sa pamamagitan ng pagbabante kay Bea ng 7 araw ng diretsyo, magtungo kami sa okasyong iyon bukas. Na may sariling regalo, sabi ni Gerald na may malamig na titig sa mga mata. Ihanda mo siya, Roger, Crawford. Kinabukasan sa manor ng Long pamilya nang tanungin ni Master Long, kumusta ang sitwasyon? Mayroon bang alinman sa iyo na naghanap upang makahanap ng Shane? Panipi, si Master Long mismo ay may suot na formal na suit. Kung sa bagay, ipinagdiriwang nila ang isang espesyal na okasyon ngayon. Marami sa mga miyembro ng kanilang pamilya ang darating kasama ng marami pang kilalang panauhin, habang ang kapaligiran ay medyo maligaya. Lahat ng mga mula sa Long pamilya ay matapat na napuno ng pag-aalala at pagkabalisa. Wala pa kami, Master. Gayunpaman, mula sa kung ano ang maaari nating sabihin, ang mga Yeomans ay dapat na nasa likod nito. Kung sa bagay, naisave si Miss Bea kagabi. Gayunpaman, nang tumungo kami sa pamilyang Yeoman upang mag-imbestiga,
wala kaming makitang kahit isang bakas sa kanya. Sabi ng mayordoma ni Master Long. Ang pamilya Yaleman ay hindi gaanong may kakayahan. Bukod, hindi nila kailanman managinip ng kahit nasubukan na tumayo laban sa Long pamilya. Ang gumawa nito marahil ay kapatid ni Jessica, si Gerald. Sagot ni Master habang pinipikit niya ang kanyang mga mata. Gerald, sabi ng mayordoma, natigilan. Hindi ito ang unang pagkakataon na naririnig ko ang kanyang pangalan. Mula sa kung ano ang naaalala ko, tila may mga galit siya laban kay G. Eunice noong Mayberry. Ano pa, tila naroon si Gerald nang nawala si G. Eunice sa lalawigan ng Salford, dagdag ng mayordoma. Narinig iyon, mahigpit na dinaykit ng Master Long ang kanyang stick na paglalakad. Ang magkakapatid na Crawford ay sadyang-sadyang nakatayo laban sa Longs. Gaano kaawa si Eunice? Hanggang ngayon, wala akong ideya kung sino ang naging sanhi ng pagkawala ni Eunice. Nang maglaon, ito ay ang magkakapatid na Crawford muli. Ungol ni Master Long habang nagmumula ang tingin. Mukhang kailangan ko silang makilala ng personal minsan. Kung sila talaga ang may kagagawan na naging sanhi ng pagkawala nina Eunice at Shane, wala akong pakialam kung anong uri ng maimpluwensyang taga-suporta ang mayroon sila. Magbabayad sila ng mabibigat na presyo ng isang kakilakilabot na kamatayan. Panipi, guru. Dumating na ang mga mula sa pamilya Quarrington. Panipi, anunsyo ng isang lingkod habang papalapit sa lalaking malalim pa rin ang sama ng loob. Gayunpaman, agad na lumipat ang kanyang kalooban sa sandaling napagtanto niya kung sino ang narito. Sa isang tuwang-tuwa na tango, sinabi niya pagkatapos, "Bueno, bilasan mo sila at pasok." Sa kanilang kasalukuyang lakas, ang Long ay napakahina pa rin upang labanan ang magkakapatid na Crawford. Kung ang Longs ay tunay na nagnanais na ibagsak ang magkakapatid, kung gayon ang kanilang pinakamahusay na mapagpipilian upang makamit iyon ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng antas ng buhay. Hindi ba tayo maaaring tumanggi na lumahok, Git? Sa labas ng manor ng Long pamilya, ilang kababaihan ang kinakabahan na nagmumungkahi laban sa pagsali sa espesyal na okasyon ng Long pamilya. Ano ang dapat matakot? Habang hindi ko rin nais na narito, kailangan kong pumunta sa ngalan ng aking ama mula nang yayain ng Long ang aking buong pamilya. Bukod, ako ang may mga galit sa kanila ngunit hindi ako halos matakot. Bakit kayo ang natatakot? Panipi, sabi ni Gia habang nakatingin kay Marilyn at iba pa niyang mga kaibigan. Sa gayon, ang Longs ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Yanken. Siyempre kinabahan ako sa pagpunta sa isang lugar tulad nito. Bukod, tingnan ang paligid sa amin. Lahat ng tao roon ay malamang na mabaril. Sagot ni Marilyn sa nanginginig na boses. Aba, nandito ako, hindi ba? Palagi kitang pinagsasama sa nakaraan. Kaya't isasama mo ako sa oras na ito. Sabi ni Gia sa isang mapaglarong tono. Mabuti, papasok kami sa iyo. Sagot ni Marilyn habang nakalabas ang dila. Hoy Marilyn, Gia, tumingin doon. May isang pangkat ng mga marangyang kotse na darating sa ganitong paraan. Nagulat ang isa sa mga kaibigan ni Gia habang nagtuturo sa mga kotse na nagmamaneho patungo sa pintuan ng manor. AY867AY. Paano tunay na marangyang? Nagtatakang dagdag na ibang babae. Nagtataka upang malaman kung anong uri ng malalaking pagshot. Ang nagtaboy ng mga mamahaling mukhang kotse, pinili ni Marilyn. At iba pa na maghintay malapit sa pintuan upang makita kung sino ang makalabas. Ang ilan sa kanila ay nakakuha din ng kanilang mga compact mirror. At nagsimulang hawakan ang kanilang makeup. Kung sabagay, kung ang mga nakakalabas ng kotse ay mayaman, mga batang tagapagmana, sino ang sasabihin na hindi sila matatapos sa pagkahulog sa isa sa kanila? Maya-maya, isang pangkat ng mga itim na angkop na tanod ay lumabas mula sa mga kotse bago tuluyang buksan ang pinto sa pinakamahal na mukhang kotse. Lumabas ng isang pamilyar na mukhang mayamang tagapagmana. Hoy, hindi ba Gerald iyan? Tanong ni Marilyn, natigilan sa nakikita. Gia, iyon si Gerald, hindi ba? Paulit-ulit na sinabi ni
Marilyn nang magsimula siyang mag-hopping sa pwesto. Bilang tugon, tumango si Gia bago sinabi, ito na. Diyos ko, Gerald, to think that he really has a team of car, ano? Nga ba ang nangyayari dito? Panipi, ang pagkabigla niya ay ginagarantiyahan mula noon, nalaman. Lamang ni Marilyn na mayaman si Gerald. Ang nakikita niya ngayon, ay nasa ibang antas. Hindi niya inaasahan na si Gerald ang magkakaroon ng panig na ito sa kanya. Mismong si Gerald ay malinaw na walang kamalayan na si Gia at ang iba pa ay binabantayan siya. Pinanood ng mga batang babae habang pinangunahan ni Gerald ang kanyang mga nasasakupan hanggang sa pasukan ng Long family. Manor, na puno ng sigla. Personal bang inanyayahan ng Long pamilya si Gerald o kung ano? Man, sigaw ni Marilyn na tuwang-tuwa. Walang paraan na maaaring magkaroon sila, may nararamdamang bagay. Halika isa, magpalapit tayo at tingnan. Sabi ni Gia. Sa pamamagitan nito, hinawakan ni Gia si Marilyn na mukhang baffled pa rin sa kamay, at magkasama, sila ay tahimik na pumasok din sa manor. Pagpasok, nakita nila ang parehong partido na tila magkaharap. Ikaw si Gerald, di ba? Sa naaalala ko, hindi ka namin inimbitahan ng aking pamilya. Sinabi ng mga mula sa Long pamilya na may mga galit na tono. Manalo ka. Gaano ka ballsy na lumapit? Humiga ka. Nasaan si G. Shane Long at si G. Eunice din? Inagawan mo ba silang dalawa? Panipi. Sigaw ng isa pang Long na hindi mapigil ang mapang-uyam ng malamig kay Gerald at sa mga tauhan niya. Ngayon, hindi na kailangang maging bastos. Paano mo masasabi ang sinuman sa iyo nang walang ebidensya? Paano kung hindi kasama si G. Crawford? Sinabi ni Master Long habang siya ay nagpakita, sumenyas sa mga miyembro ng kanyang pamilya na umatras. Tumingin siya kay Gerald na may coy smile sa mukha bago sinabi na, ngayon hindi ba tama, G. Crawford? Natatakot akong tama sila, Master Long. Ako ay aktibong kasangkot sa parehong kaso nina Eunice at Shane. Sagot ni Gerald, habang umiling siya na may mapait na ngiti sa labi. Panipi tuldok. Sabi ni Master Long nang maramdaman niyang mabilis na kumaibot ang mga eyelids niya. Ang mga mata ng ama ni Shane ay naging dugo sa sandaling narinig niya ang pagtatapat ni Gerald. Ikaw B*****, kaya't talagang kayo ay magkakapatid na Crawford. Sa parehong kaso, ano ang ginawa mo sa parehong Eunice at Shane? Tandang pananong tandang padamdam, malamig na ungol ng ama ni Shane. Manalo ka. Bago ito, nais kong pag-usapan ang tungkol sa ilang mga hindi nalutas na isyu na sa tingin ko ay kailangang hawakan. Ngayon, kayong mga Longs ay nagawa ng maraming masasamang gawain sa buong taon at tungkol sa oras na nabayaran mo ang iyong utang. Ninisya ni Gerald. Isang utang. Anong ibig mong sabihin? Tulad ng maraming tao ang nagsimulang talakayin kung ano ang ibig sabihin ni Gerald sa kanilang sarili, si Marilyn mismo ay nanunood ng tanawin na inilantad kasama ang iba pang mga batang babae. Pinapanood siya ngayon, si Gerald ay mukhang halos banyaga sa kanya. Tulad ng nangyari, si Gerald ay dumating dito ngayon upang harapin ang mga Long. Man, who the hell even is Gerald? Paano siya posibleng tumayo laban sa Long? Kudlit. O nakasulat lahat dito, sinabi ni Gerald habang ang isa sa kanyang mga sakop ay naglalakad pasulong na may isang kasunduan sa kanyang mga kamay. Ito ay isang kasunduan na nilagdaan ng unang batang master ng Long pamilya, si Shane. Labis niyang ikinagalit ang pamilya Crawford, at sa makatuwid ay nagpasya na bayaran ang pamilya Crawford ang lahat ng mga pag-aari ng Long pamilya na nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa ay opisyal na magiging kabilang sa pamilyang Crawford. Kudlit. Matapos basahin ang kasunduan, ramdam ni Master Long na mabilis na kumaibot ang kanyang labi na nagsimula itong sumakit. Si Shane ang namamahala sa hindi bababa sa 1/3 ng mga pag-aari ng Long pamilya. Ito, malinaw itong blackmail. Sigaw ni Master Long. Hold on, hindi pa ako tapos. Ang kontrata lamang na iyon ay hindi sapat upang maayos ang lahat, kalmadong sagot ni Gerald. Hindi sapat. Sa totoo lang, kung sabagay, kailangan pa ring magbayad ni Shane.
ng isang kabayaran na 15 bilyong dolyar. Panipi, nang marinig iyon, marami sa mga miyembro ng Long pamilya ay nagsimulang tumingin sa isa't isa nang walang magawa. Marami, pang iba, kasama na si Master Long mismo, ang simpleng nasulyap. Nang galit kay Gerald, dalhin mo na siya, utos kay Gerald habang ang ilang mga tanod ay bitbit ang isang sako sa silid at itinapon ito sa sahig. Kabanata 868. Sa sandaling mabuksan ang sako, nakita ng iba ang isang walang malay na binata na labis na binugbog. Shane, sigaw ni Master Long nang kinakabahan ng makita niya kung gaano kalubha ang pagpalo sa bata. Ngayon, huwag tayong maging naiinip. May iba pa, sinabi ni Philip habang siya rin ay humakbang. Sa isang mabilis na kilos, ang isang tao ni Philip ay itinapon ang isang bag kay Master Long. Pagdating nito sa kanyang paanan, bubuhos ang mga nilalaman nito. Ano ito? Ako, nakikilala ko kung kaninong mga damit ito. Ang mga ito ang uri ng damit na karaniwang suot ni G. Eunice, sigaw ng isang tao, mula sa loob ng karamihan ng tao. Sigurado akong hinahanap mo siya kahit saan, di ba? Ang totoo, pinalayas ni Eunice ang isang bangin at ang mga basang damit na ito. Ang tanging labi na mahahanap namin, paliwanag ni Philip. Ano? Si Master Long ay sinalakay ng parehong labis na galit at kalungkutan habang naririnig niya ang mga salitang iyon. Gerald, ang yabang mo at ng kapatid mo, bullying US sa ganitong paraan. Totoo bang naiisip mo na walang taong may kakayahang tumayo laban sa iyo sa loob ng Long pamilya? Ungol ni Master Long, ang kanyang mga mata ay namula sa dugo sa sobrang galit. Sa ganoon, mahinang ngumiti lamang si Gerald. Hindi si Gerald ang uri ng tao na madaling magalit. Sa totoo lang, kung kaya niya, hindi siya gagamit ng masasamang paraan upang makamit ang kanyang mga layunin. Kung sabagay, hindi talaga siya nasisiyahan sa paglikha ng hindi kinakailangang kaguluhan para sa iba. Gayunpaman, sinubukan siyang saktan siya ni Eunice sa maraming okasyon dati. Halos mapatay na rin niya si Keita. At ngayon si Shane ay kasangkot sa pag-agaw kay Bea. Ginulo nila ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Ang isiping nagdadala pa rin sila ng sama ng loob laban sa kanyang kapatid sa ginawa niya sa 10 taon na ang nakalilipas. Habang ang kanyang kapatid na babae ay wala ng oras upang kahit na mag-abala tungkol sa isang maliit na pamilya tulad ng Longs, si Gerald ay may lahat ng oras sa mundo. Ito ay mataas na oras na nakuha niya ang mga bagay. Tulad ng paghahanda ni Master Long upang labanan si Gerald. Hanggang sa mamatay, ang kanyang mayordoma ay tumakbo sa kanya habang nakahawak sa isang wireless phone. Master, may tawag. Panipi, mawala ka. Wala akong kalooban na sagutin ang *man call. Panipi, ungol ni Master Long. Hindi lamang ito anumang regular na tawag, Panginoon. Ito ay mula sa partido na iyon, dagdag ng butler na may gulp. Panipi tuldok. Pagkarinig niya nito, natigilan si Master Long at agad na nagbago ang ekspresyon niya. Nilinaw ang kanyang lalamunan, pagkatapos ay magalang siyang kinuha ang telepono mula sa kamay ng kanyang lingkod bago sinagot ang tawag. Oo, Panipi. Matapos ang tatlong magkakasunod na yeses, binaba ni Master Long ang telepono. Gayunpaman, ang kanyang buong kilos ay tila lumipat mula sa solong tawag sa telepono. Malayo sa kanyang paunang paninindigan, tila siya ay naging mahina at halos hindi siya mukhang may lakas na tumayo pa. Makalipas ang ilang sandali, kumalas ang kanyang hawak at nahulog ang telepono sa sahig habang agad na sumugod ang kanyang mayordoma upang alalayan siya. Nang muling bumagsak ang kanyang tingin kay Gerald, muling nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang tawag ay nagmula sa pagdiriwang na nagsilbing gulugod ng Long pamilya. Ang nilalaman ng tawag mismo, gayunpaman, ay isiniwalat na ang gulugod na labis na pinagkatiwalaan ng Long pamilya ay gumuho ngayon. Sa madaling salita, wala nang magawa ang Long pamilya kay Gerald. Ngayon kung gayon, kung wala nang iba pa, mangyaring pirmahan ang kasunduan. Pinag-uusapan kung saan, may isa pang kondisyon. Sa karagdagang kasunduan, nais ko ang lahat ng mga pag-aari na kabilang sa Long pamilya, sabi ni Gerald.
Huwag mo na siyang pakialaman pa, tatay. Basta bugbugin na natin siya. Panipi, sa katunayan, napakalaking pamilya namin na may maraming mga pag-aari. Bakit tayo dapat matakot sa kanila? Panipi, anong biglang kalokohan? Sinasabi na gusto niya ang lahat ng aming mga pag-aari. Preposterous. Dapat ay iniisip mo muna kung magagawa mo itong makalabas dito ng buhay. Panipi, habang ang sigaw ng galit ay nagmula sa mga nasa loob ng Long pamilya, itinaas lamang ni Master Long ang isang kamay, isang tanda para sa iba na patahimikin ang kanilang sarili. Ang mukha niya ngayon ay namamatay na mapotla, lumingon siya. Nang dahan-dahan tumingin kay Gerald bago sabihin, mabuti. Pirmahan ko ito, G. Crawford. Panipi, narinig iyon, lahat mula sa Long pamilya ay agad na natigilan. Habang totoo na ang pamilyang Crawford ay parehong makapangyarihan at maimpluwensyang, ang Longs ay tiyak na may mga paraan at kapangyarihan upang hindi man lang subukang manindigan laban sa kanila. Kahit na ang iba ay nanatiling tuliro, tanging si Master Long ang kasalukuyang nakakaunawa sa kahalagahan ng kanyang mga aksyon. Sa pag-sign sa kasunduan, ang Long pamilya ay titigil sa pagkakaroon sa loob ng Yanken. Kapalit nito, pinapayagan pa rin ang Long bloodline na magpatuloy sa pagkakaroon ng ibang lugar. Sa madaling salita, kung hindi nilagdaan ng kontrata, ang pangalan ng Long pamilya ay madaling mabubure sa planeta para sa kabutihan. AY869AY. Pahalagahan ang kooperasyon. Darating kami upang kunin ang mga pag-aari sa iyo sa 7 araw, sabi ni Philip. Sa pamamagitan nito, nagsimulang umalis si Gerald at sumunod sa likuran niya ang kanyang mga tauhan. Ang iba pang mga panauhin ay hindi naglakas loob na manatili roon. Pagkatapos na masaksihan ang kakila-kilabot na insidente na nangyari sa Long pamilya, sila rin nagmamadaling lumabas. Matapos ang mga tauhan ni Gerald ay wala na. Tatay, bakit? Bakit mo ito pinirmahan? Ano ang big deal? Maaari lang nating laban-laban sa kanila. Kung sabagay, hindi tayo natatakot mamatay. Sumigaw ang isa sa mga nasa edad na lalaki. Isang malupit na sampal mula kay Master Long ang kanyang agarang tugon. Ikaw B****, totoong nais mong masira ang aming buong pamilya ng lampas sa puntong hindi na bumalik. Nais mo ba na ang Longs ay walang mga anak na may iwan? Ungol ni Master Long, glaring at her fiercely at her as a lamang going to twitching furious. Talo na tayong natalo ng magkakapatid na Crawford sa oras na ito. Habang patuloy kaming nagplano laban sa kanila sa lihim sa lahat ng mga taon, ang kanilang background ay napakalakas. Dagdag ni Master Long ng mahigpit na nakakuyom ng mga kamao. Ngunit tatay, naiwan kaming wala ngayon. Panipi, totoo yan. Wala na kaming pagmamayari. Mahabang sagot ni Master sabay tango. Gayunpaman, mayroon pa rin tayong kasaysayan na umaabot sa mga siglo. Hindi kami gaanong mawawala mula sa Weston. Tutal, mayroon pa tayong huling paraan. Panipi, isang huling paraan. Tumango si Master Long bago sumagot. Narinig mo na ba ang tungkol sa pamilyang Moldel sa Yanken? Ang mga Moldel, habang ang iba pang mga Long ay pumalit na umiling, sinabi ni Master Long, tama iyan. Ang mga ito ang pinakalihim na pamilya sa buong Weston. Naniniwala ako na sila lamang ang kinunan natin laban sa Crawfords. Panipi, pagkatapos ay pinaikip niya ang kanyang mga mata bago magpatuloy. 100 mga taon na ang nakalilipas, ang pamilya ng Long ay may kontak pa rin sa pamilyang iyon. Gayunpaman, pagkatapos ng isang tiyak na insidente na nangyari, tumigil kami sa lahat ng pakikipag-ugnay sa kanila. Ano nga ba ang nangyari, tatay? Tanong ng isa sa mga Longs. Manalo ka. Nangyari ang lahat sa taon ng anak ng pangalawang master ng Moldel bilang isang panauhin. Dahil ginusto ng mga taga-Moldel ang pamumuhay ng nakahiwalay, ang mga miyembro ng pamilya nito ay may gawin na manatiling wala sa mga gawain sa labas ng kanilang sarili. Ang nag-iisa lamang ay ang anak na lalaki ng pangalawang master. Nagpunta siya sa pangalang Court Moldel at taliwas sa natitirang pamilya niya, hindi niya malayo. Ang layo sa lahat ng sensual na kasiyahan na maaaring maranasan niya sa labas ng mundo. Panipi,
Si Court ay isang mapaghangad na tao, siya ay. Sa katunayan, napaka-ambisyoso niya na sa araw na siya ay dumating bilang isang panauhin, talagang binyantaan niya kami kaagad mula sa paniki. Sa simpleng paglalagay nito, nais niyang maging gulugod ng aming pamilya. Kung sumang-ayon kami noon, lihim niya kaming tinutulungan na maging isang kilalang internasyonal at mayaman na pamilya. Gayunpaman, kung pinili namin upang bumabasa rutang iyon, ang lungs ay mahalagang selyadong ang kanilang kapalaran na maging walang iba kaysa sa kanyang mga kulang. Panipi, paliwanag ni Master Long. Ano ang wishful na pag-iisip niya? Kahit na naging sikat kami sa pandaigdigan, magiging tuta pa rin natin siya sa huli, hindi magagawang kumilos laban sa kanyang pagbid. Ni Nishan ang panganay na anak ng Long pamilya. At iyon talaga kung bakit ko tinanggihan ang alok na iyon. Kailangang i-drop ng lungs ang aming apelyido kung kami ay sumang-ayon na kukuha ng apelyido ng model sa halip. Kahit na ang kayamanan at prestihiyo ay nasa linya, hindi ko maaaring talikuran ang apelyido ng aming pamilya na matagal nang nadala ng aming mga ninuno. Panipi, kung gayon, ano ang nangyari pagkatapos nito? Dahil ang Court ay may napakahusay na ambisyon, tiyak na hindi kanya papayagan na tanggihan iyon ng madali, tama? Tanong ng isa pang Long. Pero syempre hindi, mga 25 taon na ang nakalilipas, sa wakas ay gumanti si Court sa aming pamilya. Naaalala mo pa ba ang insidente kung saan si Shaw ay inaatake ng iba sandali lamang matapos maipanganak, Joel? Bilang isang resulta, lumaki si Shaw na isang tanga na bahagyang walang katinuan. Panipi, syempre ginagawa ko, kahit na nais kong siyasatin ito, hindi mo ako papayagan. Misteryo pa rin ito sa akin ngayon. Panipi, oo, mabuti, iyon ang ginagawa ni Court. Kung inimbestigahan natin ito, ang aming pamilya ay tuluyang mahulog sa kapahamakan. Ito ang kanyang paraan upang magpadala sa amin ng isang paalala. Sagot ni Master Long. Si Shaw ay ang pangalawang batang Panginoon ng Long pamilya na hindi kailanman gumawa ng anumang pagpapakita anuman ang okasyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay tunay na isang tao na walang malasakit na katinuan. Sinasabi tungkol saan si Shaw? Tanong ni Master Long. Ang pangalawang binibini ay naglabas sa kanya upang magsaya. Kabanata 870. Bilang tugon, simpleng buntong hininga si Master Long. Aba, mabuti rin yan. Mas mabuting hayaan na lang natin si Shaw na mabuhay ng masaya. Panipi, gayunpaman, kahit na hindi namin nakipag-ugnay sa Court sa loob ng maraming taon, ang aming pamilya ay nagpatuloy pa rin sa pag-unlad. Sabi ni Joel, manalo ka, pero syempre, ipagpalagay ko na si Court ay hindi kailanman naglunsad ng isa pang pag-atake sa amin dahil ang kanyang ama ay namatay hindi nagtagal. Dahil sa pagpasa niya, si Court ay nasangkot sa isang laban para sa posisyon ng pangalawang master ng pamilya model. Ito ay natural na nangangahulugang hindi siya magkakaroon ng oras upang abalahin kami para sa isang mahusay, mahabang panahon, habang hindi ako sigurado kung ano ang nangyari sa kanya. Batay sa katotohanan, siya ay isang likas na iskema, hindi malayo ang isipin na tunay na siya ay naging pangalawang Panginoon ng pamilya model. Panipi, nakikita ko, plano mo bang kumuha ng tulong mula sa Court upang makitungo sa mga Crawfords? Tinanong ni Joel na nagsisimula nang makita ang mas malaking larawan ngayon. Aba, tama ang hula mo. Hindi ako direktang humihingi ng tulong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kung gagawin ko iyon, pagkatapos ay tulad ng sinabi ko na dati, ang katanyagan at pangalan ng Long pamilya ay magiging kasing ganda ng pagkasira. Tagumpay. Gayunpaman, kahit na mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng magkakapatid na Crawford na makuha ang aming pamilya, magkaroon ng kamalayan na sa sandaling pinangunahan namin. Ang Court, isang mahusay na gulo ang siguradong susundan. Gayunpaman, kung magulo ang makukuha nito, mas mabuti ito para sa atin. Positibo ako na kahit ang maimpluwensyang at makapangyarihang Crawfords ay hindi magkakaroon ng madaling oras sa pakikitungo sa kanya. Mahigpit na idineklara ni Master Long. Pagkatapos huminga ng malalim, idinagdag niya, Joel, sumama ka sa akin. Inaanyayahan namin si Court Mordell sa bundok.
Panipi, mga 3 araw na ang lumipas nang ang isang misteryosong pagdiriwang ay ginanap ng mga Crawfords na naninirahan sa North Bay. Ang partido mismo ay napaka-misteryoso na ang karamihan sa mga Crawfords mismo ay ipinagbabawal na dumalo dito. Minsan sa panahon ng pagdiriwang, 2 magagandang ginang ang kumuha ng pagkakataong maglakad sa labas ng manor. Natatakot ako na hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat ng maayos matapos mong ibigay ang iyong dugo, upang may save ang aking kapatid ilang araw na ang nakalilipas. Salamat sa iyo, ngayon ay nag-isip siya, sabi ng isa sa mga babaeng naglalakad sa tabi ni Gerald, may ngiti sa labi. Tiyak na maligayang pagdating sa iyo, Miss Isel. Kung tutuusin, kumpara sa tulong sa amin na tatanggapin ng Crawfords mula sa pamilyang Moldel, ang ginawa ko ay walang kinalaman sa wala. Panipi, sagot ni Gerald nang umiti ulit. Ito ay tunay na isang pagkakataon na sa araw na sina Gerald at Lady Yaleman ay nagpunta upang bisitahin ang mga Moldel, nalaman nila na si Winnie Moldel, ang pinakabatang ginang ng pamilyang Moldel, ay labis na nasugatan na siya ay wala ng malay. Ang mga Moldel ay naghahanap ng mataas at mababa sa lihim, upang maghanap ng isang tao na may angkop na uri ng dugo upang may save ang kanyang buhay, bagaman hindi mahirap para sa kanila na makahanap ng medyo magkatulad na mga uri ng dugo. Ang mga Moldel ay lubhang mahigpit sa lahat, kahit na tungkol sa dugo. Sa kabutihang palad, ang dugo ni Gerald ay nakamit ang lahat ng kanilang mga pamantayan. Matapos ibigay ang kanyang dugo upang may save ang buhay ni Winnie, naging mahina ang katawan ni Gerald. Ito ang dahilan kung bakit siya at si Lady Yaleman ay nanatili sa pamilyang Moldel ng halos 1 linggo. Sa gayon, ang pagdiriwang ay nagpapatuloy pa rin sa loob. Miss Winnie at Miss Isel, babalik ako sa loob upang may hatid muna ang mga panauhin, sabi ni Gerald habang tumalikod na siya para umalis. Habang naglalakad siya palayo, sinilip siya ni Winnie, ang ibang ginang na hindi pa siya tumingin sa buong pag-uusap nila ni Isel. Bakit ganito ka ate? Though Gerald is from the external world, he still save your life, paalala ni Isel habang nakatingin kay Winnie. At sino ito na nagsabing gusto ko ang kanyang mababang dugo sa loob ko? Kung hindi dahil sa kanya, mananatiling dalisay at prestihiyoso ang aking dugo, malamig na sabi ni Winnie. Ngayon bakit mo nasabi iyon? Si Gerald ay isang mabuting tao. Panipi, narinig iyon, bahagyang sumimangot si Winnie bago tumingin kay Isel. Nilalayon kong itanong sa iyo, kapatid, mula sa oras na magkaroon ako ng malay, patuloy mo siyang binabanggit sa harap ko. Hindi ba't may crush ka sa kanya? Panipi, ako, ayoko. Nagpapasalamat lamang ako sa kanya para sa pagligtas sa iyo, bukod dahil naipadala kami rito upang tulungan siya at ang kanyang pamilya. Naisip kong masarap kong magtayo kayo ng isang mahusay na ugnayan. Sagot ni Isel na ang cute na mukha ngayon ay bahagyang namumula. Pakiusap, ate. Nagkaroon ako ng patas na pagbabahagi ng mga karanasan upang makita ko sa pamamagitan mo mismo. Kitang-kita kung bakit ka kakaiba sa kanya. Pagkatapos ng lahat, marahil ay hindi mo pa nakakilala ang gayong tao kahit na mula noong bata ka pa. Gayunpaman, magiging prangka ako at sasabihin ko sa iyo. Ngayon na imposible, mas makakabuti sa iyo na alisin ang iyong sarili sa lahat ng gayong mga saloobin bago huli na. Ang totoo, walang tao sa buong planeta na ito ang isang mabuting tao. Lahat ng mga ito ay pantay na mababa at mabisyo, ang pinakamahusay na basura. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.